Sir, can you share to us kung saan mga extension efforts or milestones ni ATI so far for the livestock industry? Okay. Again, good morning sa tanan. From 2016, dumating ako sa ATI. Okay. From 2016, dumating ako sa ATI, ako na yung National Livestock Focal ng ATI 11. And so far, from 650,000 budget from 2016, sa ngayon ay ang Davao Region meron akong 20 million na annual budget pagdating sa livestock program. Okay. Can you share to us, sir, ano yung mga programs or mga initiatives ni ATI specific for the livestock industry? Para sa livestock industry, meron po tayong, of course, ang mandato ni ATI, which is yung pagbibigay ng training sa ating mga kliyente. At the same time, meron po tayo yung learning side for agriculture na sinasabi natin under livestock program kasi marami po yung nagkadaiyang mga programa, no? So for livestock, halos every year po meron tayong enhancement ng learning side. Namimigay po tayo ng fund support sa mga farmers and mga nakikita natin group of farmers or farmers association and cooperative na mayroong mga innovations na makakatulong na mapaangat yung kanilang pamumuhay or pang-araw-araw na pinagkakakitaan. At the same time, aside sa mga training natin, meron din tayo yung farmers advisory natin and yung mga IBC materials na pinamimigay natin. Marami po tayo about sa livestock program. Okay, thank you, Sir Omar. But one of the challenges that we are facing sa livestock industry is ASF, Sir, no? So, naabay kung saan mga initiatives ng ATI na makatabang for swine recovery sa region. Okay, magandang tanong ni Sir San. Anyway, simula ho nung pagtama ng ASF dito sa Pilipinas, actually hindi lang napapansin ng iba, no? Kasi nagkataon na halos sabay siya noong panahon ng COVID. Pero from onset nung ASF, actually tuloy-tuloy ang collaboration and partnership natin with other implementing agency and umbrella ng ating Department of Agriculture, no? Tuloy-tuloy ang ating pakikipagtulungan kasama ng ating Bureau of yung animal quarantine and yung sa regulatory ni DARFO, no? So tuloy-tuloy yung pagkakandak natin ng mga information dissemination, seminar, and training about sa ASF. And kasama po dyan yung inisyatibo ng ating national government. Yung sinasabi mo kanina, Mr. San, no? Yung ating Inspire and yung CERT natin, no? Actually, ang ating Inspire ay natapos siya noong nakaraang taon. And ngayon, may bagong ipinalit and hopefully kung matutuloy, I don't know kung tama bang sabihin ko, pero parang before namatay ang dating Yusek ng livestock, si Yusek Siciliano, no? Meron na inisyatibo ang national government before na yung sinasabi natin Modified Inspire. So, pero hindi pa po lumalabas ang guidelines doon. So far, sa ngayon, meron yung dalawa, yung katatapos lang ng Inspire, which is yung
10 million na multiplier farm na binibigay natin sa mga recipient, qualified recipient, no? And yung bago ngayon, yung ating Module 1 na 1.5 sa CERT, no? Which is 40 heads ng finisher, no? Na baboy. Opo. Okay, thank you, Sir Omar. So for Engineer Ken Lloyd F. Pabilan, being the project engineer, no, intended only for the expire and serve of ATI, can you share to us kung sa ba ang mga requirements or mga innovations na nag-introduce sa serve and expire, especially in terms of biosecurity, breeding, farm infrastructure, and yung sa ba nila pag-address ang root cause sa mga problema sa swine industry sa ASF? Good morning. So, magandang umaga po sa lahat. Of course, sa ating mga media partners na nandito ngayon, bigyan tayo ng pagkakataon na may share, no, the update of the ATI Davao region, no, regarding the livestock program. And nung papunta kami dito na sa pagkakita si Romar, no, na magandang pag-usapan, no, na itong mga nagduduwa pag nagpuwi o na nag-aalilagan o mga kailaga ng baboy, pakita nila na pwede na mag-alaga ng baboy. So, very shortly lang, no, the Inspire program, no, is focused on, the only focus of the Inspire program is to recovery and to revive the Philippine swine industry. And one of the strategies, no, na kita in the Department of Agriculture is to solve the ASF problems and to facilitate the recovery of the swine is the establishment of the biosecure, climate control facility, which is ATI, is top once again to implement the Inspire program, which is to multiply farm. Sa DA is production farm, which is good for food consumption, and for the multiplier farm is parent stock i-produce. And the establishment of the biosecure facility is introduces innovation to improve the health of the swine and the production efficiency of the swine industry. And the biosecure facility is fully enclosed and tunnel ventilated, and with controlled temperature and airflow, which is good, which is very okay sa mga Pinoy mga baboy. And by integrating the modern infrastructure and proper training sa mga farm personnel, the Inspire program and the SIRP help to establish ASF-free in the Philippines. Kumbaga, we already know what to do. Alam na natin. Learn from the past. Kumbaga, biosecurity, okay, pagtanong kayo ng veterinarian, isa sa mga paranggan natin sa ASF is the biosecurity. And one of the programs of the Department of Agriculture under the National Livestock Program is the Swine Industry Recovery Project, or in short, the SRRP. And one of the innovation ng ATI, since ATI mismo is nakipag-partnership sa the Netherlands mismo. Nag-start lang trial on November 12, 2023. The trial is part sa Center Hub Manure Program wherein the waste process. Kumbaga, ginapromote ang tawag ito ni kumbaga, the innovative pen design is designed to promote welfare ng mga animals and ang tawag ito environmental friendly. Kumbaga by using innovative pen design, number one is ma-reduce ang contamination sa environment, and number two,
separate collection of sulit in liquid waste, no? And pina-emphasize ko always no, sa inspired research na ano tawag dito, no, if you notice no, any sign of disease no, among your farms no, it is very important no, na immediate reporting no, is immediate reporting is critical. Kumbaga, strict biosecurity, timely reporting, and community cooperation no, is very important no, para to help no, ang swine industry. Okay, thank you, Engineer Ken, no, for yung picture on sa ang serve and inspired, especially in terms of its innovations. So we go now to Sir Israel Guama, no, one of our SERP beneficiaries. So sir, having been recently awarded no, as direct beneficiary ng SERP, ng ATI, unsa ba ang mga preparations na inilihim mo para mapili mo for this project? Because actually, daghan kayo applicants, sir, no? And you are one of the chosen few na nahatagan na iyong project. So unsa ang inyong edge among other applicants? So, mayong buntag sa tanong sa mga kapanan. Sa MUA, sa center is siguro isa sa mga nakita na mo na edge na mo among others is our credibility to implement government-related projects, especially isa sa dako nga projects sa DA before is goat multiplier farming, so which is amount siya of around 19 million pesos. So hangtod karon makita gihapon ang project na gihapon sa center na multiply, so inana. So that's one thing no, nga siguro nakita ni ATI sa muang opisina na kung sila ang tagaan, ako di kayo magpapasalamat kung nag-recognize nila na ATI ang center. At the same time, isa po sa requirement to avail the project is to be LSA ni ATI. Then, isa po sa nakapadali, no, na wala ni hassle ang pag-implement sa project is if your center is accredited siya into CSO. So, isa na siya sa mga maayong utang. No? So, for us this year, nakuha na award sa MUA ang SERP, ang program, no, na maka-implement ni recovery sa ato ang swine industry, especially sa ato ang part which is also affected sa ESF. So, nakuha siya ang impact po sa among community. Eventually, pag magsugod na operate ang among project sa swine. Thank you so much no, for the opening statement from our guest. So we are now ready to entertain questions from the media. Hello. Good morning kay Doc Omarsa. Doc, pila ba ka na to Doc? Trainings na nahatag na to under this program? Under this swine program. Okay. Yes, thank you. Again, maayong buntag sa itong kaubanan media partners po, no? Salamat kaayo sa mga pangutana. Since 2016 actually, sir, naano tayo mga trainings na gina-offer para sa atuang swine industry. Actually, but medyo katupag sugod sa atuang ASF kung inaingon, pag-atake sa ASF diri sa nasod Pilipinas, dito medyo na-shift into kung dati production lang, this time medyo na-emphasis sa ginatawag nato na
biosecurity to prevent as much as possible ang entry ni African swine fever. So mga Yes pila po. na tanan mga training sa tunatag? All in all, siguro, kahit past 2 years, actually, nung onset nung ASF, sir, doon mas marami yung training natin ng Babay ASF, which is, if I'm not mistaken, nasa about 20 annually, no? So, yeah. Hanggang ngayon, meron pa rin, pero mangilan-ngilan na. Kasi most of the provinces and municipalities actually ay mga train na po yung kanilang mga barangay animal health worker. Nagkakataon lang na, syempre, minsan meron pumanaw na or napalitan yung mga kanilang mga barangay biosecurity officers, kaya nagkakandak pa rin tayo, pinagpapatuloy pa rin natin yung pagbibigay ng training sa mga bago at sa mga pumalit na mga barangay animal health workers. Usually ba sir ang mga beneficiaries sa trainings kay mga kwan? Kisa ba usually mga beneficiaries sa trainings? Okay. Depende po sa design ng ating training. Like most of the training ni ATI actually is para sa ating mga agricultural extension workers. But may mga cases po or instances, no, na kagaya ng Babay ASF na sinasabi natin na training, na kung saan ang mga target participant po natin sa training na yon, aside from agricultural extension worker na sinasabi natin, no, yung ating mga barangay animal health worker. Kasi aminin na po natin, no, gustuhin man natin sa gustuhin, no, wala po tayong magagawa dahil usually, minsan, sa loob ng isang munisipyo, meron tayong animal technician, iisa lang. Ngayon, ilang barangay ang sakop niya. Kanya, with the help of our barangay animal health worker, no, na sinasabi, kanya ini-equip natin sila para maging katuwang ng ating mga agricultural extension worker sa pagpapatupad at pag-iimplementa ng sinasabi nating biosecurity protocol ng ASF. Okay, nasa Yes lang po. po. Doc, ewan ko kung makuhanin mo siya, pero pwede ba may bawaan ang components sa mga trainings ninyong ginahatag sa ato ang mga beneficiaries? Yung napapaloob po doon. So, depende po sa training, no? Kung ang pag-uusapan natin ay yung Babay ASF, so, doon po nakapaloob, tuturuan natin sila, papaintindi kung ano ang sinasabi nating si African swine fever, no? Saan siya nagsimula, anong nangyari, bakit siya nakahawa, bakit siya kumalat, ganon, anong mode of transmission niya, no? So doon po babanggitin. And then yung mitigating factors na pwede natin gawin para maiwasan natin yung sinasabing ASF. And then tinuturuan din po natin kasi kasama po sa responsibilidad ng ating mga AEWs and ating mga barangay animal extension worker ay yung pag-monitor ng mga cases kung halimbawa merong mga suspected, no, na mga kung may mga sintomas, no, sa palibot ng kanilang or sa kanilang community, no, tinuruan po natin sila na kung saan paano isagawa yung pagkokolekta ng mga blood sample para nang sa ganon sila na mismo ay pag may nakita sila agad-agad makunan nila ng sample at mapadala natin doon sa ating RADDL, no, Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory, no. Isang umbrella din po ng ating Department of Agriculture Regional Field Office. Actually, katuwang natin sila sa pag-implementa ng programang ito, no. So, and ang isang rason po kung bakit
sila mismo, yung mga barangay animal health worker natin ay tinutulungan natin o tinuturuan kung paano mangolekta para sila na mismo. If ever man positive doon sa kanilang barangay, hindi na po kakalat sa iba pang barangay dahil sa ang mangyayari pag hindi sila na-equip, no? Magtatawag pa sila ng tulong mula sa kabilang barangay or sa kanilang agricultural extension worker. Alam naman po natin na halos iniikot niya yung buong munisipyo minsan, yung ating animal health worker. So, yung ating agricultural extension worker, no? So, sa ganung pamamaraan po, malimitahan natin yung pagpasok ng ating mga agricultural extension workers sa mga area and kung positive man yung sakasakali yung barangay na yun, doon lang mismo gagawan natin ng paraan para makontamina ang sinasabing sakit. Mahirap po na sabihin natin puksain dahil hanggang ngayon nandyan pa rin po. Pero ang sa atin is para makontrol, no? Malimitahan lang ang kasiraan na maidudulot ng nasabing sakit. So yun lang po. Last na for Doc. With the rollout of ASF vaccine, patuloy din po ba yung pagbibigay pa rin natin ng trainings para sa ating mga barangay animal health workers? Apo. Sa ngayon kasi kung ating titingnan, so far, hindi naman po lahat kasi ng area natin ay pwedeng maka-avail pa ng sinasabi nating vaccine. Unless siguro dumating sa punto ay yung buong Pilipinas or buong Davao region na mismo ay makaka-receive ng sinasabi nating vaccine sa ASF, siguro yun pa yung time na pwede nating sabihin na pwede na tayong makampante. Pero hanggat hindi po, no? Again, hanggat hindi po nabavaccinate yung buong populasyon ng sinasabi nating swine or hog or pig, no, industry within Davao region, no, talagang nandyan pa rin po yung panganib ng sinasabi nating ASF and po pwede pa rin hong makahawa doon sa mga unvaccinated na mga hayop natin, in which pag nangyari yun, again, bababa ang production ng ating pagbababoyan dito sa Davao region, maapektuhan ang presyo, ganun din to. Siyempre, ang mangyayari po niyan, parang domino effect, no? Pag once na tinamaan ang swine industry, walang option si consuming public kundi kumain ng ibang protein source na sinasabi natin, no? So again, magpapag-fluctuate na naman po ang presyo ng ating iba't ibang karne ng baka, karne ng manok, at in fact, ini-introduce na po natin yung rabbit meat na sinasabi natin, no, para lang ma-augment, no, madagdagan yung supply na sinasabi nating protein source na pangangailangan ng ating consuming public. Mga pila ka trainings every year, Doc, ang inyong gina-provide? Sa ngayon, sa atin sa ATI, meron tayong, sa ngayong taon lang, meron katatapos lang ng ating isang training, yung artificial insemination on large ruminant, no? That's 30 days training in partnership with PCC and NDA. And ngayon po, meron po tayong natitira pang 5 training, no? But for the ASF, pila? Para sa ASF, isa po, no? Every plus year, 2 babay ASF na training din po. Okay. Yes po. Thank you, Doc. Kay Sir Israel, no, sa katabay nyo ang sir, is kanang dara sa Kinuskusan? Yes po sir, sa Kinuskusan, Bansalan. Sa Bansalan dira kay Sir Henry Tasio. Yes po, dito po. Okay. Sir, unsa kadako nga tabang sa inyong sa inyong training center ang nadawat ninyo na benefit from SERP? Sa SERP po sir, ang amo is katong module 1 which is worth around 1.5 million. So inclusion ana is ang building, ang stocks, ang feeds. So sa amuang part, so kami na ang magpalago sa kana nga project. So
So unsa siya kadako nga tabang sir sa inyo? So sa AMUA, ang pinakadako nga tabang niya is dili nami mga kapital from our kaugalingong finances gikan ang pagkuan sa project, no, kay ang story man god is last year lang mi nag-start og baboy swine racing. Okay, goat man gid inyo. Okay, goat. I mean, last year mi nag-revive og balik sa amo ang swine project. No, kay gi-phase out na mo siya way back atong nagrabi ang ASF. So last year nag-start me, we bought mga pipila ka breeders. Then here comes ATI, ningon siya nga naay ingani nga program gi-applyan na mo, nadawat mi. So karon dako siya nga tabang kay kanang mas mapaspas o mas mapadali na mo pagpadako ang impact sa kanang program sa AMUA mismong center o sa AMUA community. So sir, unsa di ka complicated day ang hog racing para sa inyo? It's because parang way back 2016 nakatok so puro magito kanding gid ang inyong kuan dito gina-race. Actually daghan og technology amo ang gina-introduce in connection with swine, no. So naami katong kanang backyard style racing na pagbuhi sa baboy, naami atong integration with swine and the fish pond and the fish integration. Then recently lang mas dito mi ganahan kanang among ginabuhat karon ng kanang bitang babuyan na walang amoy. So which Korean technology siya. So ingana adili man gyud siya ingana kalisod kana lang gyud grabe ang epekto lang sa ESF that time. So karon hinay-hinay naga-recover ang amo ang pagbuhi sa baboy. So far ang challenge lang gyud namo is syempre kung wala kay capital to feed the pigs, so lisod gud siya padaghanon jud. So ingana. So karon Sir Mark, I think napasa yellow category ang Bansalan karon. Yes po. Napasa yellow category. Unsa yung gina-foresee ani nga murag impact, no, sa community or sa region kining inyong facility na nakuha from ATI? Una gyud sir, una nakita namo is dili pa gyud mi ka basta-basta pagwas og baboy from to other regions, no. So una nakita namo is tungod sa mahal nga price sa baboy, so ang impact aning swine project nga from ATI gibutang sa mua is una makinabang jud ani ang community, no. So they can buy no meat gikan sa among farm, I mean kanang baboy na for slaughter gikan sa among farm in a lower price, no. Say kay kami sa Sandra wala gyud pud mi gabaligya nga negosyo lang. Ang amua is kanang kuan siya kanang lower price siya, dili pud mi malugi, di pud malugi ang nagpalit, kanang win-win lang, no. Malipay ang community, makapalit sila mas barato nga presyo, no. Tagaan ta mo example, so karon sa market namo sa public market sa Bansalan is 360 ang per kilo sa baboy. So kung sa mua sa center nag-try mi magbaligya, we can sell it at around 300 to 320 lang. So nakita niyo ang difference sa price. So ingana, so makarekta, no. Although kinahanglan gyud nato ipa-slaughter ang baboy sa slaughterhouse gyud siya. So opo. So ingana, and at the same time kay naa maning kaning ato ang project sa swine, isa pud sa among ginabuhat is we teach the farmers community on how to raise the swine, sa among ipakita sila nga technology, then how to do it practically pud. So nagadawat mo mga kuan sir kanang mga hog racers na mag-training sa inyo? Yes po sir, isa na sa mo ang ginabuhat, no, sa for a long time sa center, naga-provide me og training on how to raise swine in a practical way po. Okay, thank you po. Okay, thank you Sir Arman from Radyo Pilipinas. We have a question from SMNI or the DXRD. Kay Sir Omar po. Good morning. Yes, ma'am. Good morning. You have mentioned kanina po yung Farmers Organization Innovation. Kasi I've gone to
the remote areas like Marilog and Sinuda as Yes, far po. as na they have this kanang naga-raise na sila og mga swine pero they need those katong ginaingon nimo sir nga innovation because ang ilang ginaano is ano pa kanang Conventional. the traditional way. Apo. And they ask kung if naabay agencies na pwede ano sa ilaha, makatabang. So, you have mentioned this innovation. Sir, paano nila makonect, paano sila makakonect this project po to enhance because naana sila yung mga naana sila yung grupo, but more because they are IPs and kanang gusto nila paano po sila makakonect po? Yes, ma'am. Magandang tanong po. Actually, meron ang dati rin, hindi nyo na itatanong, ma'am, dati rin po akong technician ng LGU Davao City and na-assign din po ako sa Pakibato area. Yeah. So, pwede pong pumunta sa amin, no? Pero mas maganda po kasi sa atin po, ang nangyayari kasi, tawag nito, may mga nakatoka na agency talaga kung sino yung dapat na mag-assist sa kanila or kung sino yung tumugon sa kanilang mga pangangailangan. Anyway, sa Davao region, specifically sa Marilog, ma'am, yung sa Sinoda part kasi ng Bukidnon na po yun, no? So ang na-assign po doon ay ATI RDC 10, no? Sa Davao region, pwede pong pumunta sa ating office and then pwede nila kaming hanapin and then pwede nilang sabihin, no, sa amin kung ano yung problema nila or pwede rin po silang sumangguni sa kanilang City Veterinarian's Office. Actually, equipped na po yung inyong ang Davao City, equipped na po, fully equipped ang mga agricultural extension worker ng Davao City, kasama na po ang kani-kaniyang mga barangay animal health worker o mga district po nila. Kasi again, ang ginagawa po natin dito, hindi ibig sabihin na nagbigay kami ng training sa mga agricultural extension worker hanggang doon na po yun. No. Si animal or si agricultural extension worker, specifically yung City Veterinarian's Office natin, no, may mandato rin po sila na i-re-echo. Kung ano man po yung natutunan nila kay ATI, sila na po ang bahalang magpakalat ng information sa nagkadaiyang mga komunidad po. Yes, ma'am. Apo. Ganun po. Yes po. Pwede po silang lumapit sa Marilog District Office ng ating City Veterinarian's Office para sa ma-address yung kanilang pangangailangan po. And kung mangyari man po yun, anyway, ang City Veterinarian's Office po ng Davao City ay parati namang close coordination po with ATI Davao Region. Yes, ma'am. Okay, Sir Ken po. Kasi sir, yung swine recovery, last mga previous years, daghan kayong mga swine raiser na kaling ang ilahang mga ang ilahang mga ang ilang mga swine and they need to recover. Naabatay aside from the program, ang kasagaran nilang gikinahanglan is the budget on how to recover na-appeal ba na sa program po? Sige po, ma'am, one of the program ni ATI is bagong program ni ATI, Swine Industry Recovery Project, na mag-complement sa gisugdan ni Inspire program. And ang target beneficiary ni SERP is katong mga FCA po, na Farmers Cooperative Association, and in fact, ang mga individual pwede mag-apply. Compared sa Inspire na program is medyo FCA, FCA na Farmers Cooperative Association na CISO accredited. Compared sa SRRP, na pwedeng mag-apply, pwedeng individual po. And aside sa individual,
ang mga requirements ni SRRP medyo maluwag, no, hindi masyadong higpit ang requirements compared sa Inspire na program. And in fact, ang requirements lang ang minimum requirements lang ni SERP is letter of intent, no, mag-submit silang letter of intent is project proposal, proof of ownerships, no, and Test mic. Yes, ma'am. Dagdagan ko lang yung sinasabi ni Engineer Ken, actually, ma'am, before, yung sinasabi nating kaling, may ayuda na po na galing sa gobyerno. Yung sinasabi natin before na indemnification. But again, kasi nga po, dahil limitado din po yung pondo ng ating gobyerno, kanya gumawa po siya ng inisyatibo na matugunan kahit na papano, hindi man sa pangkalahatan, no? Pero at least matugunan paunti-unti yung pangangailangan. One way po ay yan po, yung pagkakaroon ng programa ng ating gobyerno, yung sinasabi nating SIRP. Now, ngayon, ang problema kasi ng kanya, sa ngayon, sinasabing natin, no, ang sistema ng ating gobyerno sa pagtulong sa ating mga magsasaka at mangingisda at manggagawa dito sa Pilipinas ay through clustering na sinasabi. Formation ng mga farmers cooperative, farmers association, kasi mahirap po pag iniisa-isa po kasi natin yung approach, no? Pag-approach sa individual farmer, medyo matagal po yun and medyo mahirap po yun kasi yun nga po. So, ang pinapayo ng ating gobyerno ngayon, specifically ni Department of Agriculture, na sinasabi natin, no, na mag-clusterize tayo, mag-form tayo ng Farmers Association, Farmers Cooperative, nang sa ganon, yun yung lalapitan o yun yung tatargetin ni gobyerno para matulungan, para nang sa ganon, pangkalahatan po yung tulong o ayuda na maibigay sa atin. Opo, so, inaamin po natin, kasi yun nga, hindi naman po ibig sabihin na dahil may programa ang gobyerno na ganyan, no, ubos biyaya or malaki ang budget natin. So, kinalulungkot man po namin, gustuhin naming tumulong, no, sa buong Davao Region, pero sa ngayong taon po, meron lamang tayong nabigay na 9, no, na sinasabi nating SIRP, no. Sige lang, after po niyan, siguro pag susunod na taon, pag na-approve po kasi ang magde-decide po niyan, kami, ang mangyayari po niyan, kami mga regional center ay magpo-propose lang po sa ating national government, and ang approval po niyan doon pa rin po sa ating central office, no? Department of Agriculture, National Livestock Program sa central office po. So, dadaan po yan sa deliberation, masusing pag-aaral, and then doon po, pag na-approve, hopefully, no, madadagdagan yung mga proyekto na yan na ating pwedeng ibigay sa ating mga constituents dito po sa ating Davao Region. Yes, ma'am. Thank you po. Okay, thank you. From the XRD Sunshine. SMNI. Okay, SMNI. Any more questions from the media? Sir, from... Alright, bilang paggalang po sa ating wika na hindi nakakaintindi ng Bisaya kasi Tagalog ito. Actually, ipapakilala ko po ang aking sarili bilang respeto po at paggalang sa kagawaran ng Agrikultura Region 11. Ako po si Carlo Dolier ng Kadangpan Digital na nagmumula sa lungsod ng Davao. Ito po, unahin ko po in regards sa swine recovery efforts. Actually, although medyo limited ang budget na binibigay para sa mga proposed applicants or beneficiaries kung hindi po ako nakakamali. Ano po ba nakikita natin yung mga dati nang nag-aalaga ng kababuyan po or baboy within the period na affected sa sa kanilang ASF, I suppose. Pero ano ba yung nakikita natin na efforts din, although again, limited po ang budget ng may bibigay po
na approved para po sa mga proposed beneficiaries po. Yun. Test. Okay. Magandang test. Okay. Yan. So, magandang tanong uli, ano. Yun po. Kahit na maliit ang budget na sinasabi natin na galing sa ating gobyerno, ay nandoon pa rin po yung inisyatibo, no, na ginagawa ng ating pamahalaan, katuwang ang ating mga local government units, no, na pag-i-encourage sa ating mga local farmers, no, or hog raisers na sinasabi na dahil kumbaga ini-encourage natin sila na kung nakagawian nila yung sinaunang sistema or yung conventional, no, or yung local practice na sinasabi natin ng pamumuhay ng baboy, ay hanggat maaari sinasabihan natin na parehas man lang na nag-i-engage tayo or nag-aalaga tayo ng ganong hayop, kumbaga hindi lang actually sa baboy, no, usaping baboy, lahat halos ng commodity, no, dapat ma-implementa kasi sayang din, yun nga, exert na tayo ng effort, ng time, no, ng fund para mag-alaga ng hayop, no. So again, dapat i-incorporate natin yung sistematikong pamamaraan na sinasabi natin, no, na kung saan doon ay ini-encourage natin, no, yung mga magbababoy, mag-aalaga ng hayop, na i-incorporate yung sinasabi nating biosecurity, no, and environmental friendly na pamamaraan ng pag-aalaga ng baboy. Kasi mind you, may batas ho tayo sa Pilipinas, no, na yung sinasabi natin, no, Animal Welfare Act. Hindi po pwedeng dahil sa nag-alaga tayo ng baboy, kesyo, or ng hayop, kesyo, basta kay napakain natin sila, nabigyan ng tubig, yun na yun. Hindi po. Sa sistematikong pamamaraan po ay sinisiguro natin na maayos yung kanilang pagkain, sinisigurado natin na yung kanilang tubig na pinapainom sa kanila ay at least potable water na sinasabi natin, yung drinkable water. And then, kahit na paano, kahit extreme weather condition na sinasabi natin, no, meron silang masisilungan o meron silang tahanan man lang, no, na pwedeng doon sila mamalagi hanggat may ulan or mainit ang panahon, ganun po, no. So again, at least, no, masabi natin na yun nga, sistematiko at maayos na pamamaraan ng pag-aalaga ng hayop. Opo. Yes, sir. Follow up po na tanong po in regards sa ASF. Doon sa sinasabi nating affected po yung ilan na mga farmers o nung nag-aalaga ng hayupan. We cannot deny the fact na it affects the suggested retail price sa mga markets, specifically public markets at supermarkets. So, does it ma-fall po ito sa sinasabi natin na reason na ang ASF and some other related diseases na halos hindi nila ma-cater ang pag-control ng presyo po? Yes po. Again, mag-uugat po lahat yon sa sinasabi nating law of supply and demand. Po. Pag medyo kinulang nga po, no, ng supply ang ating protein source, syempre ang tendency po ay magfa-fluctuate, no? Tataas ang presyo ng ating commodity. So again, ibang inisyatibo ng ating gobyerno, no, na pag talagang kinulang at nang dahil sa kailangan din po natin, hindi lang po ibig sabihin ay tayo ay mag-uulam ng gulay o kung ano man, no, ay siyempre kailangan din po ng katawan ng tao, no, ang sinasabi nating protina. Kanya isang pamamaraan kung talagang wala na, no, wala nang source, pag talagang kinulang ay yung importation na sinasabi natin. So again, alam nyo naman, pag may mga ganyan na sitwasyon, pati ang lokal
na mag-aalaga ng ating mga hayop dito sa ating bansa ay maapektuhan pag dumating sa punto na ganun po. Yes po. So, yan po. Sir, from Vic Tahod from SMNI po. This question, one question for Sir Dalam and one question for Engineer Ken. So sir, sa ating pong, when it comes po sa ating training para sa mga meat inspector, so ano po ang mga ginagawa natin sa ATI? Ongoing po ba yan for this year 2025 po? Yes po. Actually, si ATI ay partner na rin po ni National Meat Inspection Service ng ating umbrella arm din po ng ating Department of Agriculture. And gusto ko pong sabihin or malugod ko pong ina-anunsyo sa inyo na every year na po na kinakandak natin, naging kaugalian na ni ATI na magbigay ng pondo ng training para kay NMIS, para sa sinasabi nating mga meat inspectors, na mga bago. Kasi again, gaya nga ng sinasabi natin, pinaka-importante sa atin yung safety ng ating consuming public, and parte po ng cycle, food chain na sinasabi natin, yung pagsisiguro na safe yung ating kinakaing karne sa hapagkainan. Kanya halos taon-taon po meron pong ginagawang training ng mga meat inspector sa Davao Region. Maraming salamat, sir. And for Engineer Ken po. Sir, ano po yung standard na may suggest natin sa mga magsasaka sa mga tahanan ng ating mga inalagaang hayop? Tapos ano po yung may suggest natin na standard din po ng yung mga katayan, sir? Paano po yun? Slaughterhouse ay slaughterhouse talaga. Infra, basically, and then sa slaughterhouse, dito lang din sa accredited slaughterhouse lang slaughter. Okay, sige. Ako ba lang sasagot for Engineer Ken? Okay, sa infra, sinasabi natin, hindi naman kailangan na sophisticated or concrete or maganda yung disenyo ng ating mga kulungan or housing ng ating mga hayop. Ang sinasabi lang natin is dapat i-incorporate natin yung sinasabing biosecurity, and at least man lang may maayos silang tahanan. Kay pawid man yan or made of bamboo or kung anong material, round log ba dyan, walang problema po yun. For as long as sinasabi nating meron and kaaya-aya, parte. Ganun din po, parang tao din, Kung komportable tayo na tumira, ganun din po ang hayop, And again, sistematiko yung pag-i-incorporate ng sinasabi nating biosecurity. Importante po yun para makaiwas tayo sa mga sakit-sakit. Now, doon po sa usaping slaughtering ng ating mga hayop, actually meron tayong designated na mga accredited na slaughterhouse na sinasabi, wag po hangga't maaari, kung po pwede, mas maiging doon tayo sa mga slaughterhouse magpa-katay. Kasi pagkatapos meron po yan sinasabi kasi na yung inspection, bago katayin at pagkatapos katayin. Ini-inspect po natin kung yung animal ba bago katayin ay healthy, and then pagkatapos po niyan, kung yung karne po ba na ating na-produce galing sa ating kinatay na hayop ay kaaya-ayang kainin para sa consuming public. So ganun po yun. Pwede pong dalahin na sa merkado o sa mga hapagkainan. Pero pag once na meron pong problema, dyan, automatic po ang ating mga meat inspector ay hindi po pinapayagan na lumabas po yan galing sa ating mga slaughterhouses. So automatic discard po yan. Again, ang sinasabi po natin is that
doon lang po sana, no? Hanggat maaari, doon po tayo magpapakatay sa ating mga accredited na mga slaughterhouses sa kanya-kanyang mga munisipyo within Davao Region po. Yes, sir. Good morning, everyone po. Katropang Juvet Espanola of XFM Davao. Any one of you can answer po, sir. Sir, I don't know if this has been asked already, but meron tayo yung mga malalaking hog industry players. Yeah. Paano po ba natin maisisiguro po na yung project po natin talagang mapupunta po sa ating mga backyard hog raisers? And also, meron po ba tayong project or any plan na from our backyard hog raisers, diretso na po sa market para mas malaki yung benefit po ng ating mga farmers po? Okay, magandang tanong ulit, no? So, ganito po yun, ma'am. Actually, wala na po tayong problema sa ating mga industry players, no? Yung sinasabi nating mga corporate na mga hog raisers. Kasi without the help of gobyerno, no, government, ay actually nakakatayo na po yan sila ng kanila, and may mga kapital po yan sila. Ang tinutulungan po ng ating gobyerno ay yung sinasabi nating marginalized, no, na mga ating mga magsasaka at maghahayop dito sa Pilipinas, no. And kanya nga po ini-encourage natin sa gobyerno, no, specifically sa Department of Agriculture, yung sinasabi nating FCAs, no, Farmers Cooperative and Association, clustering ng ating mga farmers para nang sa ganun mapadali po natin. And sa market, yes po, nandyan po ang isang ahensya sa ngayon ng ating Department of Agriculture, yung DA-AMAD na sinasabi natin, no, sila ang naglilink po, no. Yes, yung Kadiwa actually, kasama po 'yon, no. Ang nag-administer po niyan ay si DA-AMAD, no. So, sila ang nagma-market ng mga produce ng mga Farmers Association, Farmers Cooperative na nga po, mabubuo natin kung tayo ay nagka-clustering, nagpo-form tayo ng association or cooperative, and tutulungan po nila tayong ma-market yung ating mga produkto. Yung sa pag-market po natin, sir, paano din po natin ma-make sure na yung pagbili natin doon sa mga backyard hog growers po natin, enough lang din po para ma-suffice yung parang yung naging gastos po nila, para kasi medyo magiging na siya, lower price na siya pag nilagay sa market, pag daan natin sa Kadiwa stores. So paano din po yun, yung paano sila makabawi kumbaga? Actually, may computation po yan, no? Si DA-AMAD, and sinisiguro po niya na kahit na papano, no, meron pong kita si Farmers Association or si Farmers Cooperative. No, as to, again, kasi ang tinitingnan po natin dito, hindi lang po ang benepisyo ni, kagaya po ng sinasabi ni Sir Eli kanina, no, hindi lang po ang tinitingnan natin ay benepisyo ng grupo, kundi ang benepisyo, give and take na sinasabi. And wala naman po tayong ibang intensyon, kundi yung sinasabi nating food sustainability and availability na sinasabi po natin. But so far po, since we're talking about food sustainability, kumusta po ang status ng ating mga karne sa merkado po? Okay pa po ba? So far, kami hindi. In general, okay naman po. Pero kung talagang may ehensya ng gobyerno na bibigay sa inyo ng konkretong sagot, I think yun yung ating Department of Trade and Industry, no? Sila kasi ang nagmo-monitor ng presyo ng ating mga commodity sa market, and sila yung nagmo-monitor ng supply sa ating market. Pero kung kami ang tatanungin, so far siguro okay naman, dahil bagamat kulang tayo sa supply, aminin natin, no? Bagamat kulang tayo sa supply ng ating pork meat, no? Meron naman tayong ibang pagkukunan, like yung poultry natin. So far okay naman. As to presyo, mahirap pong sabihin kung paano, but again, i-consider din po natin yung inflation na sinasabi natin, no? So yun po.
Yes, ma'am. Thank you po. I think baka share ka, sir. Sa ground naman po, no, additional lang. So, yung supply of meat is, as per observation, nagdepende din po sa place. Kung saan yung heavily affected ng ASF, syempre mas konti yung supply. I mean, the same is true sa kung saan yung hindi sila affected, no. So, medyo may supply. Yun lang, nagmamatter din po kasi yung yung pricing ng meat sa selling price ng live na animals. Then, yung selling price ng live animals naman, nagmamatter din po sa yung production cost, which is isang factor na malaki din is ang feeds. So, minsan kasi yung hinaing ng mga farmer is bumababa ang presyo ng live weight pero yung presyo ng feeds hindi bumababa. So, yun yung isa sa factor. Kaya minsan, aminin na natin na di-discourage yung ibang hog raisers kasi umabot sa punto na bumaba yung price ng mga alaga nila na livestock, especially yung swine, tapos yung feeds hindi bumababa, so palugi. So isa din sa mga factor na naka-apekto sa pricing. In terms naman sa supply ng meat, siguro nagdepende rin sa places, which is the heavily affected areas and the other places na hindi naman affected. So, yun po yung scenario. Good morning po, Marvin Ibano from XFM Davao. Talking about this livestock, hogs, okay. Kumusta naman po ang assessment or monitoring niyo sa Davao region when it comes itong ASF? If baka natanong na ito kanina, kumusta po ang monitoring and aside nung sa mga what we call this, mga feeds, isa yan sa inaalmahan ng mga hog raisers natin po sa Davao region. Ang ASF, isa din po ba ito sa malaking contributory factor ng pagbaba ng mga hog raisers natin dito sa Davao region? Okay. Sige, status full. No. So far sa ngayon, within Davao region, okay na. Wala naman nang reported na red area, no, or affected ng ASF. Unti-unti pong nagre-recover yung ating mga ASF affected areas, no. And sa pangalawang tanong about sa feeds po, no. Ang feeds po kasi yun nga halos 60% ng sinasabi nating production cost, no? 60 to 70% ng production cost ng ating swine and poultry, no, production ay nanggagaling sa feeds. Kaya again, malaking factor po 'yon, no? And kung kaya yung iba aside sa ASF, yun nga po, medyo nadi-discourage na rin sila na mag-alaga dahil yun po, mai-share ko lang sa inyo yung sinasabi sa or yung quote na binitawan sa amin ni Duc Ruth, no, ng ATI-ITCPH, no. Sinasabi niya, actually ang pagbababoyan ay hindi negosyo, no. Kung pag-uusapan natin negosyo, hindi negosyo ng mga mahihirap. Kasi aminin man natin sa hindi, kung gusto nating makakuha na magandang karne, na magandang produksyon ng poultry and swine, no, kailangan talaga ng capital. And yun nga po, para tayo ay makapag-produce, no, 60 to 70% ng ating total production cost na sinasabi ay nanggagaling sa feeds. Kanya, yun po, hindi sa dinidiscourage natin yung ating mga smallholder na mga mag-aalaga ng baboy, no? But again, ang sinasabi natin yung pangkalahatan, no? Dumadating tayo or iminumungkahin natin sa ating mga lokal na magbababoy na
hanggat maaari ay gumamit ng alternatibong solusyon. Nandyan po yung mga sinasabi nating mga forages na pwede natin gawing merienda sa kanila, no? Madre de agua, so on and so forth. Or pwede po, if available, yung mga sinasabi nating local material or ingredients ng ating mga feeds, no? Si MBLRC, for example, sila mismo po ay gumagawa ng kanilang sariling pakain para sa kanilang mga hayop. Nang sa ganon, hindi na po sila bibili ng feeds na commercial na galing sa merkado, no? And pag may surplus po sila po mismo ay nagbibenta rin na sa mas mababang halaga. So, ganun po yun, no? Para nang sa ganun, malesen natin yung sinasabi nating production cost at para makapagbenta tayo ng maayos at kahit na pa minimal cost, hindi ganun kataas, at least meron pa rin po tayong profit na sinasabi. Yes. Last na lang po from my end. With regards dito po sa ASF, kumusta po ang programa natin to fight the stigma of this ASF? And if kabilang po ba ito sa itong agricultural training natin sa ating mga inspectors, to those hog raisers po? Yes po. Actually, patuloy po natin na ina-address yung problema ng ASF. And tuloy-tuloy pa rin po si ATI ng pamimigay ng training, information dissemination, mga IEC materials. Actually, namimigay pa rin po tayo patungkol sa ASF. Nang sa ganon, lumawak pa na ang kaalaman at kamulatan ng ating sambayanan patungkol sa usaping ASF. And again, sa sinasabi ko kanina, no, na hindi man natin tuluyang mapuksa, at least makontamina, no? Makontrol natin paunti-unti hanggang sa maging minimal at minimal. Kasi aminin man po natin sa hindi, ang ASF po ay kagaya nga po ng pag-uusap namin na together with Provincial Veterinarian's Office ng kanya-kanyang mga probinsya dito sa Davao Region. Parang ang nangyayari po kasi hindi na siya nagiging endemic na, ibig sabihin nandito na mismo yung sakit, hindi na mawawala, anytime pwede siyang lumala lang, no? Pero pwede nating i-kontrolin, no, ang paglaganap niya sa pamamagitan ng yung una, no, yung biosecurity na sinasabi natin, and sa pamamagitan ng pagbibigay ng healthy environment para sa ating mga hayop. Again, ang sakit po, ang mga hayop po, kagaya rin po ng tao, no? Pag once na tayo ay na-stress, no, bababa ang immune system, papasok ang mga sakit-sakit. Ganon din po sa hayop, no? Para ma-boost natin yung kanilang immune system, kagaya ng sinasabi natin, no, bibigyan natin sila ng healthy environment, maayos na pagkain, maayos na inumin, magandang tahanan, at nang sa ganon, ma-boost ang kanilang immune system. Kahit na pa may mga sakit-sakit, no, hindi agad sila tatamaan dahil sa, kumbaga, may depensa sila sa kanilang mga sarili mismo. Yes po. Pinaka-last right before mag-end ng inyong media forum, kung mamarapatin nyo po. Ewan ko po if you have the liberty to answer this question since na-open up po ito regarding sa, sabihin na lang nating mga slaughterhouses, na meron po ba tayong data in regards to accredited na mga slaughterhouses within the Davao region, para sabihin na lang natin na meron kasing ibang mga slaughterhouses na patago, kung hindi po tayo nakakamali, dahil baka the number of slaughterhouses are undetermined pa, pero ilan po pa talaga yung officially na accredited slaughterhouses na registered within the Davao region po? Okay, maganda pong tanong. Pagdating po sa akreditasyon ng ating mga slaughterhouses, ayan po ay gawain ng ating partner sa
buhat, yung sinasabi nating NMIS, no, National Meat Inspection Service, no, sila po ang ahensya ng gobyerno natin na nagsisertipika ng mga depende po sa klase. Meron po tayong sinasabing single A, double A, or triple A na mga slaughterhouses and mga dressing plant, no? So, sila po ang may data niyan and sila po ang nakakaalam kung ilan sa buong Davao Region ang registered po na single A, double A, and triple A na mga slaughterhouses po. Yes, sir. All right, thank you. I hope now they answered your questions. Do we have any more questions from the media? You're good. All right. So daghan kayong salamat, no? And we assure you, no, that the ATI, along with our partner agencies, also with our partner LGUs, no, we remain committed, no, steadfast on commitment in revitalizing the swine industry. So thank you to our resource persons. We have Dr. Omar Blisby-Dalam. Our pleasure. And thank you sa ating mga media partners and syempre pa sa SMX, no? Okay, and Engineer Ken Lloyd Pabilan, our project engineer of Inspire and Serve, and Mr. Israel Guanga, Thank you sa inyo, ha. one of our beneficiaries ng SERP. So thank you also to our media partners, no, for your support, and to our collaborators sa DARFO and SM Lanang Premier for making this event possible. So see you again for our 4th episode next month, no, for another exciting episode again for the Agribiz Media Forum. Once again, thank you and have a productive day.